Para po sa scripture reading, makipagbukas po tayo sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 7. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo at ngayon naman po ay ihanda po natin ang ating mga sarili para sa pag-inig ng salita ng Diyos. Siyempre po, kaninang umaga tayo po ay nag-umagahan, tama po ba? Para tayo ay may energy o may lakas ng katawan. Ngayon naman po ay kakain naman po tayo ng ating spiritual na pagkain, ang salita ng Panginoon na dadalhin po natin, dadalhin po sa atin ng ating pastor, na si Pastor Raimundo Adornado. Palakpakan po natin ng Panginoon ang Panginoon. Magandang umaga po at dapat masaya po tayo, di ba? May napanood nga po parang sa Facebook po, sa social media. Sabi niya, why do we celebrate yung Holy Week daw? Sakto daw lagi, namatay ng Friday. Yung Panginoong Jesus, parang sakto daw lagi. It comes to our mind, sabi ko, yung birthday ko pa lagi sakto sa araw na pinanganak ka. Diba, make some, kumbaga, kailangan natin magkaroon ng logic. Huwag tayo papadala. Lagi natin itong sineselebrate, ay itong pagkabuhay ng Panginoon, hindi para maging batas, para maging banal, o maging sabing religyoso. Ito ay bilang isang pag-alala. Parang yung kaarawan po natin, kailangan nating alalahanin sapagkat yung kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. So kung it's up to you mga kapatid. Pero itong Easter Sunday, ito po ay pag-alala lang po ng pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Maliwanag po doon sa binasa po natin kanina, sabi po ron, di ba? We are called to holiness, not to uncleanness. In other terms, sinabi doon, impurity. So, wala dapat bahid talaga. Blameless, o spotless, ano pa ba? Yung mga, wala talaga siya dapat ang isang Kristiyano. Yung puso niya, pwede ba maging banal ang isang Kristiyano po? Ang isa pong nananampalataya. Gusto ko po kayo dalhin sa isang church sa Revelation po. Itong church po na to sa Revelation, siguro yung mga matagal na pong mananampalataya. 7 church po yung nabanggit na yon. Nag-iisang church lang po yung walang sinabihan ng pangit ng Panginoon sa Kristo doon. Sino po nakakalam? Sa mga matatagal na. Anong church sa Revelation yung walang nasabing masama ang Panginoon sa Kristo ang Diyos? Sige, make a guess. Pwede manghula. Hindi naman po mapupunta sa impyerno. Pwede po manghula. Ayan, alam po ni Pastor Jess. Saan po, Pastor Jess? Sa Philadelphia po. Tingnan niyo po Kada church po may patron, laging iba-iba yung pakilala ng Panginoon sa Kristo. Sige po, doon natin sisimulan po yung aking preaching ngayon po. Sa Revelation chapter 3 po nandun yun. Unang-unang church po doon na binanggit, Ephesus. Ang sabi sa kanya, hold the 7 star in his right, dinisplay po yung Panginoon sa Kristo. Walks among the 7 golden lampstands. Second na church is Smyrna, the first and last who died and came to life. Still Jesus Christ. Pergamum has the sharp two-edged sword. Thyatira has eyes like a flame of fire, feet like a burnished bronze. Yun po yung Thyatira. Number 5, Sardis has the 7 Spirit of God and the 7 stars. Number 6 po yung Church of Philadelphia. Sabi po ron, the Holy One, the True One, who has the keys of David. So, nagpakilala yung Panginoon sa Kristo bilang isang totoo, nag-iisa, at isang banal, the Holy One. Lawgi siya, the Amen, the faithful, and the true witness, the beginning of God's creation. Kung babasahin po natin yung
chapter 3 po, verse 7 specifically po, sabi doon, "And to the angel of the church in Philadelphia, write the words of the Holy One, the true One, who has the key of David, who opens, no one will shut, who shuts and no one opens. I know your works, behold, I have set before you an open door, which no one is able to shut. I know that you have but little power, and yet you have kept my word and have not denied my name." Yung church po ng Philadelphia, strategically location, maganda po siyang tirahan. Parang sa atin po sa Cavite. Pwede tayong umexit ng Laguna, pwede tayong umexit ng Batangas, pwede tayong umexit ng Manila. So, strategically location, kung kukuha ka ng bahay sa Cavite. The same principle po sa Philadelphia. Strategical location po siya. Pero sabi doon, napansin nyo, you have a little power. But, and yet, you have kept my word and have not denied my name. Sabi doon, maliit ang inyong kapangyarihan. Pero, kaya nyo sundin yung mga salita ko. Kaya nagpakilalang Holy One yung Panginoon sa Kristo natin po ito. Nawala po yata isa ko pakit. Sa 2 Corinthians 2:12 po, basahin po namin. Hindi po tayo background lang po ito ng isang church. In 2 Corinthians 2:12, sabi po doon, "When I came to Troas to preach the gospel of Christ, even though a door was open for me in the Lord." So, pag sinabing door open po, ibig sabihin yan po, sa madaling salita, opportunity. Meron pa po yan, in 2 Corinthians 12:9, merong sinabi, may binanggit pa po dyan. Para mabigyan din po natin yung, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Di ba po sabi dun sa "You have little power and yet you can keep my word." So, katulad po natin, bagamat maliit tayo, mahina siguro tayo minsan sa ating pananampalataya, pero sabi nga, made perfect yung strength natin into our weaknesses because of our Lord Jesus Christ. So, ang pinaka-topic po natin yun is about holiness. Sabi nga po, hindi tayo tinawag sa uncleanness or impurity. Nabanggit ko na po ito nung last prayer meeting po yung akong speaker. Sabi, clearly, this verse explains that believers are called to live a life of holiness, not to become rich, to be famous and super intellectual human being. So, ang isang Kristyano talaga dapat, banal siya. Hindi siya nag-equate sa katalinuhan eh. Yung matalino ka, banal ka na. Kasi minsan habang tumataas nga yung atas ng kaalaman ng isang tao, mas medyo siya nahihiwalay. Kasi nag-create siya ng sarili niyang Diyos sa kanyang kaisipan, di ba? Tama po ba mga kapatid? Ganon din po sa mga mayayaman nga po pagka medyo may narating ka na sa buhay, parang ang hirap na buksan ng kaisipan mo. Kasi ang arguments mo po dyan, sasabihin mo, nagtagumpay naman ako eh, sinamahan ako ng Diyos. Eh hindi naman porkit matagumpay ka eh, talagang masaya na palagi, di ba po? Yung mahirap, yung mayaman, same na po ng pinagdadaanan yan. Gaya na lamang, sabi nga ng Book of Ecclesiastes, the benefits ng marami kang pera, isipin mo marami ka lang pera. Pero habang dumadami nga daw yung pera mo, mas gumugulo yung kaisipan mo. Kasi dati, gusto mo lang kumain ng, halimbawa po, sinigang. Ngayon, nung medyo may pera na, gusto mo may side dish ka na, diba? Tapos may dessert pa. Tama po ba? So, nagiging komplikado yung buhay po ng isang tao. Pag hindi sa kanya clear yung panawagan ng Diyos. Pero, sabi nga po, katulad po ng pag-isa sa but it does not discourage everyone to achieve their personal dreams. Kapatid, yung mga pangarap nyo, wala naman talagang handang gusto niya nga, sabi niya, di ba? Dapat you bear fruit, sabi.
Be fruitful and multiply. Huwag niyong baliktarin yung formula. Be multiply and fruitful. Ang unang pamana doon, maging fruitful ka muna. Be fruitful and multiply. Pero, nangyayari po sa panahon yan, be multiply muna, tapos then fruitful. Kaya medyo yung formula, nagugulo po. So, kung ano man yung pangarap niyong kapatid, hindi makakahadlang yung Diyos dyan sa panawagan niya. Ang gusto niya lang maging banal, ang isa niyang anak. The main point is you should know the priorities of a believer. Sadly, nowadays, there are a lot of churches that is not going to the true calling of the church. They are just doing what they are just supposed to do religiously. Parang ginagawa lang nila, alam niyo kapatid, darating sa punto na parang matagal ka na sa pananampalataya o naglilingkod sa isang church. Biglang magkakaroon ng tanong sa isipan mo, ba't yung parang ginagawa to? Tama po ba? Para saan pa po ba? Parang sabi mo, may nangyari ba talaga? May nangyari ba talaga sa paglilingkod ko? Minsan magiging worthless yung pero wala naman talaga, di ba? Kaya minsan nagsusuwi tayo po. Tinatalo ng kaaway yung isipan natin na walang kwenta yung ginagawa mo. Kahit anong punta mo pa rito sa church, wala din yung kapatid. Yun ang ini-inject niya. This is the fruit of our salvation. May napapala po ba tayo dito? Amen. Materially. Amen. Amen. Naniniwala po tayo na sa kanya nagaling ang lahat. Kasi minsan ang thinking natin, dapat pag pumasok ako dyan, may makuha ako paglabas ko. Hindi ganun po. It's not the way of the Lord. Minsan paglabas mo, nandun na sa labas, nag-aantay sa'yo. Tama po ba? Amen. Nagseryoso po ako na 5 taon talaga nung sabi ko, Lord, nag-bargaining ako. Tapos nagsusuwi-suwi na naman po. Bigyan, hindi, let's take, kaya po nung nag-pray kami, let's take it seriously. Kasi minsan parang nagiging routine na lang natin. Ay, to comply, makatayo sa unahan, makatugtog. Hindi po ganun yun. Ay, makapagsimba na lang, okay lang po. Hindi po ganun ang panawagan ng Diyos sa atin. Ang sabi doon, magpakabanal. Mahirap po magpakabanal, di ba? Aminin ko po sa inyo ng bata ako, yung mga ganyang edad ko, yung mga nasa likod. Naging addict din ako ng pornography. Tama po ba? Tama po ba mga kabataan? Amen. Biktima din ako niyan. May tiniraan po kami sa Estrella, kung alam niyo Estrella. May kubo ron. Tapos tumira po kami doon. Alam ko na yung mga nasa isip ng mga kabataan yun eh. May bago ka ba dyan? Pero mga kapatid, sabi niya, masama ba yun? Huwag mo nga abusuin yung katawan mo. Templo ng Diyos yan. Galing din ako dyan, naging bata din ako. Alam ko rin kung paano maging ganyan, paano. Ay, may kasama ko yung dating gitarista namin dito. Uy, may bago ka dyan, pasahan tayo. Tama po ba mga kapatid yung nasa likod? Si Brother Layla natatawa eh. Next sa ano na natin. I mean, kung pinapractice nyo pa yan, wag, masama. Hindi magiging kabanalan sa Diyos yan. Kasi ngayon, sa makikita mo sa Facebook, labas ng labas po siya, di ba? So talagang sinisira talaga ng kalaban yung kaisipan para magpakabanal tayo. Yun yung ayaw niya talagang mangyari. Yung makalapit tayo sa Diyos. And some are become burden to their members, giving them challenges that are made up and does not appropriate for everyone, and thus not challenging to live a life that according what God wants us to be, a Christ-like living. May mga churches po, na-share ko na rin po ito nung last Wednesday. Gumagawa po sila ng kanilang challenges. Sabi nila, kailangan after 10 years, yung member na to, may bahay ka na. After 10 years, dapat kayo, may mga sarili na kayo sasakyan. Kasi pag wala ka nun, hindi ka pinagpapahala ng Diyos. Tama po ba? Ganun ginagawa ng mga church ngayon. Hindi, kaya mag-ingat po tayo. Marami naman po, mapapanood nyo naman po, di ba? Sabi nga, test every spirit. Hindi tayo ginawang stagnant na, ay, okay na ako dito. Kahit dito, i-test nyo. Nagsasabi ba sila ng totoo? Tama ba yung pananampalatayang pinoprofess nila? O pinapakita nila? Ang tinutumbok ng buhay po natin dito ay katotohanan. Hindi katotohanan ng buhay mo. Hindi, ito para sa akin yung totoo eh. Yung totoo. Diba? May mga church na
Dapat kayo mag-asawa bago kayo, di ba? Dapat after 10 years, may sarili ng hindi ganun kaalawan yung mag-asawa. Magiging burden ng church. Dapat, ang tamang attitude ng isang mga believer o ng isang church, pagpipray ka namin kung hanggang saan ka. Kung hanggang saan yung kaya ko. Huwag mong bigyan ng challenges na burden. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew chapter 11, kung doon nagkakamali, 28 to 30, magaan yung pamato ko. Kung sino yung lumalapit, it's an invitation. Come to me who are heavily laden, di ba? My burden is light, di ba po? Sabi. Tama po ba? Tama po ba yung sentence ko, yung phrase ko? Magaan po. So, kung yung ministry, kung yung church, nakakabigat sa'yo, siguro may problema sa church or sa'yo. Dalawa lang naman po yun. Walang problema sa Diyos. Binigay niya lahat ng isang pribilegyo po. So, we are called as a holy one. The meaning of holiness. In Hebrew word, the holy, it means, ang word po doon is kadosh. Kadosh. K-A-D-O-S-H. Pwedeng sa ibang sa English, ano po yon. Pero Hebrew word po yung kadosh. In German po, dalawa lang po kasi naging basis. In German word, for holy is heilish. H-E-I-L-I-G. So, that's the word of holiness sa German and Hebrew. Ano po ba ibig sabihin ng isang banal na tao? Sabi po doon, dedicated to a religious or a God. Wholeness, buo siya, flawless. Kumbaga, walang peklat. Kumbaga sa babae, sobrang puti niya talaga. Sacred or morally good. Morally good daw. Morally good po ba tayo mga kapatid? Amen. Amen. Dapat po. Amen. We are morally good. The word holy was first mentioned in Genesis chapter 2 po. Basahin po natin. Genesis chapter 2, verse 3 po. Sundan nyo na lang po ako. Sabi po doon, so God blessed the seventh day and made it holy. Because on it, God rested from all His work that He had done in creation. So, kung ikaw banal na tao, sumusunod ka sa Diyos, you have your seventh day. Hindi naman sinabi, eto lang yung linggo na, eto lang yung pwede kang manamban. May Miyerkules, o kung malayo ka, nasa malayo ka, meron naman kung panamban sila ng Tuesday, pwede naman. Basta may seventh day ka. Kasi banal daw yun. Banal yun. Ginawa niya banal. It was mentioned first in Genesis chapter 2, verse 3. When God made the seventh day as a holy, so it means anything or anyone belongs to God is holy and has to be holy. So lahat ang nasa Kanya, banal. Sabi mo, banal ka, banal dapat yung pamumuhay mo, banal yung pananalita mo, banal yung pag-iisip mo, banal yung ginagawa mo, banal lahat. Ang kahinaan, di ba, na-mention ko kanina, my strength made perfect when I'm weak. Nagiging perfecto yung kalakasan ng Kristiyano kung kailan siya mahina. Doon pumapasok yung Panginoong Jesucristo. Sa paano paraan, Pastor? Through Bible reading, through prayer, through fellowship. Siyempre, mahina ka. Alam mo, pumunta ka ng masaya ka, o malakas ka, pupunta ka sa ganito. Di ba, napunta rito, magkakaiba tayo minsan. Pero masaya, magpuri. Pero mostly siguro talaga rito, talagang nangihina, di ba po? Naghahanap ng kalakasan. So, when you're weak, doon papasok yung Panginoon sa Kristo sa buhay mo. Mararanasan yung kapatid sa mga bata pa o kahit ngayon po, mararanasan yan. And to be holy, it is not something you work on. Wala po kasi. Wala po yun. But working out. So this, medyo, i-determine natin ang word na to. Working out, not working on. So what's the difference between working out and working on? Sige, sa kumpanya, sabi ng manager mo, kamusta na yung project natin? We work on po namin.
So, it says it's not complete o kailangan pa ng i-repair. Pero pag sinabing workout, nag-workout ka ba? Oo naman, may muscle na ako, kaya wino-workout ko na sa isip ko yung ano. Kumbaga, meron na. So, the faith is something you work out, not to work on. In Philippians chapter 2, verse 13, basahin po natin. Basahin po natin kapatid, tingnan niyo po. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. So the word is work out, not work on. Tama po? Tingnan niyo na lang po yung meaning sa mga dictionary nyo. Kasi minsan yung mga ganyan, medyo magkakaroon ng konting, ano ba tama? Pero workout yung sinabi ko sa Bible. So, pag sinabing workout, meron ka na. Gagawin mo na lang, exercise mo na lang siya. Ang work on, may kulang pa. So, yung salvation mo, walang kulang yan. Lahat na trabaho ng Diyos yan. Wala kang part dyan. Ang part mo lang, kailangan mo mag-move, mag-root. Tama po? Okay. That's the meaning of holiness. Because God indeed is the only holy. Isaiah 6:3 po. Isaiah 6:3. Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His holiness or holy. So that's the meaning of holiness. And what is the manifestation? So, usapan naman, ano ba yung manifestation ng holiness? So, yung isang banal na tao. In 1 Peter chapter 1, 15, 16 po, basahin po natin. Ito po. But as He which has called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Because it is written, be holy, or I am holy. Sa ibang salin po, para mabigyan po natin din na. First Peter chapter 1, kung King James po yung hawak yung Biblia. First Peter chapter 1, verse 15, 16. But as He called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, sabi doon, you shall be holy, for I am holy. Ang word po doon, shall. Hindi po, you may be. Kasi pag you may, sige, pwede ka naman maaari ka maging banal. Pero doon sabi, you shall. Sa termino po ng mga abogado, pag sinabi yung shall, you should abide. Siya lang ginamit po, hindi, you may be holy. Maaari ka maging banal. Sabi doon, you shall, dapat maging banal ka. Mabigat po yun sa, di ba, lahat po ng utos ng Diyos sa 10 dati. You shall not, still, you shall not covet your neighbor's wife, di ba? Those shall not kill. Kasi shall is very mabigat na salita po yan. So sabi doon, you shall be holy, for I am holy. So it's a commandment. So the manifestation of holiness, first, there is a command to be holy talaga, kapatid. Dapat, halimbawa kapatid, may inutos yung natin, presidente natin yung mayor, patulad po. Ano pong ginagawa pagka hindi po sumunod, di ba? Merong sanction ka, o kaya meron certain punishment sa isang taong hindi nasunod. Hindi naman kasi ganun yung Diyos ngayon. Yung Diyos, pag hindi ka nasunod sa Kanya, sabi nga, hindi ka palabasan ng Bible, bibigyan na lang ka ng leksyon sa mga mapapait na karanasan para magtanda ka. Sometimes ganon. Pero sabi nga, ang Diyos nagpaparusa, pero hindi daw siya mapagparusa. Tama? Maawain siya, mahabagin, mabait, gentle. Pero sabi niya po, mga kapatid, magpakabalan kayo. Hindi pwede tayong pupunta sa langit, may dala-dala ka pa. Amen. Kailangan din is talaga, sabi nga, wholeness, flawless. Morally good. Di ba sa school, paano ng good moral character? Paano ka bibigyan ng dapat nag-abide ka sa lahat. Di ba po? Dapat nakita ka talaga na estudyante ka. Tama po ba? Wala namang perfectong estudyante. Ang mahalaga ron nag-i-strive.
nagsusumikap ka maging banal. Kasi minsan, 10 taon, 20 years na, sasabihin pa rin po, bato sa langit, siya na nga po Basta ako ganito na ako Wala makakapagbago sa akin. Hanggang impyerno na pa, hindi, I mean, kumbaga, hindi pwedeng gano'n ang katwiran natin mga kapatid na binago ng Diyos. Dapat lagi tayo nagiging logical. Niisip natin, maitataas ba natin yung Panginoon sa Kristo sa buhay natin? Sa pananalita natin, sa pamumuhay po ba natin? Tama po ba? Mayroon maging banal kapatid, paglabas mo pa lang dito mamaya pag-uwi. Pwedeng kahit ako po nagmumotor ako minsan Sobrang pigil ko, kaso talagang maraming mababait Gaganon talaga sa'yo, di ba? Biglang, huwag na lang. Kaya maganda may kasama mo lagi misis mo Kasi siya na lang awayin, may biro lang. Hindi, kung baga may aawat po, huwag mo lang patulan. Tama po ba? Nararanasan niyo po ba yun? So, ganun talaga ang buhay. Sapagkat sinisikap natin maging banal sa harapan ng Diyos. Kaya ganun talaga. So first, there is command to be holy. Number 2, we are exhorted to become holy in every way. So, pag sinabing in every way, kahit hindi na sa pastor sabi dito lahat. Lahat ng tinawag ng Diyos dapat maging banal. Sabi in every way. Yun yung number 2 na puro na pinagdidinan. So, pagkakain tayo, nakita mo yung isang walang kinakain, anong gagawin mo? Maghanap ka ng tataguan. I mean, pagsusubo ka, yung table manner, yung may table manner na doon, tapos yung phone etiquette. Minsan may mga Kristyano pagbaba pag sagot, ano ba? Di ba? May Kristyano pala yan. I mean, lahat may tamang pamamarang kapatid. Sabi nga doon, in every way. Sabi nga, whatever you do, drink, or eat, do it for the glory of God. Kasi magiging unique kasi minsan sa sobrang kabisihan natin, sa sobrang natin, wala na tayong pakialam, di ba, minsan. Minsan pag nagkakainan tayo dyan, pag may call-in line. Di ba po? Tama po ba? Tama po. Wala naman masama po. Kung gutom na gutom ka, hindi, wala naman masama po kung gutom na mauna ka. Pero mas maganda siguro kung magpahuli ka, sige, kayo na lang po muna. Maraming sila ba? Tama, sabi ng sister mo, sige muna lang kayo akin tira. Ay, ganun po. Hindi po, dapat bilang mga Kristyano po, dapat merong kakaiba po sa atin. Nakikita mo ba yung kakaiba? So that's the number 2 in the manifestation of holiness. Number 3, we are called to be holy as God Himself. The degree of holiness to which we are called is infinite. Alam niyo po kasi, yung pagkatao sa akin bilang banal, hindi lang po dito. Hanggang dulo, wala nang katapusan. In 1 Thessalonians 5:23-24. And the very God of peace sanctify you fully. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless to the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is he that calls you, who also will do it. Tama po? Faithful siya. Pag tinawag ka niya maging banal, papaging banal nga niya. Kailangan, gato lang ang kapatid, makipag-cooperate ka. Kasi minsan nananaig yung pagkatao natin, di ba? So, practice niyo po yun. In short, the manifestation of holiness must be complete. Your spirit, sabi doon, your soul, and your body. Kasi may mga Kristiyanong katwiran itong katawan naman to, dito lang to Dito lang naman to sa mundo Tama po ba? May mga ganong katwiran. Pero sabi diyan ang commandment sa 1 Peter na inano po natin, pinag-aralan natin. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. So mga kapatid, spirit, babalik sa Diyos. Yung soul mo, yan yung nagde-decide kung ano yung gagawin mo sa isip mo, di ba? Yan yung nasasaktan. Yung body mo po, eto, dito naman talaga to. Pero sabi nga, templo ko na yun. Dapat pinapaganda mo yan, ginagawa mo presentable yan. Di ba po? Dinagamitan nga po namin ito di ba? Huwag niyong iisipin na, ano lang naman
magiging aborito eh. Nung tinawag ka ng Diyos yung buong pagkatao mo. Yung espiritu, yun minsan yung yun minsan yung kumukontra sa soul mo na gusto mong gawin. Ang soul kasi ng tao minsan marumi. May gusto tayong gawin, pero pinipili yung espiritu ng Diyos na huwag mong gawin yun. Kasi hindi yan yung pagkatao sa iyo. So kapatid, bilang tinawag ng Diyos, magpakabanal tayo. Ang pagpapakabanal dapat hindi sa ulo lang, dapat sa lahat. Kung paano ka makitungo. Tama po ba? Hindi porket tumutugtog ka na dito, nakakatayo ko dito, makikinig kayo, banal na kayo. Eh paano pag uwi nyo? Di ba? Sabi nga, in all your conduct, hindi ka dapat namimili ng tao. Kung sino ipapakitaan mo ng mabuti, bibigyan mo ng pabor, dapat pantay-pantay. Kasi sa mata rin ng Diyos, pantay-pantay tayo. Walang mayaman, walang mahirap. Tinawag ka niya, hindi maging mayaman, maging matalino. Sobrang lakas. Gusto niya lang magpakabanal ka. Yun ang tunay na malakas sa Diyos. Kung paano niya pigilan yung mga desire, fleshly desire. Tama po? Kung paano pigilan yung galit mo, malakas yun. Tama po? Mahirap pigilan kaya ang galit, di ba po? Lalo na kaharap mo na, no? Yung parang sasabog ka lang. Oh, si Ate Benny, tontawa ko eh. Yan po. So first, in short, the manifestation of holiness must be complete, your spirit, soul, and body. May sino po ito mga kapatid? In 2 Corinthians 7:1, basahin po natin. Having therefore these promises, dearly beloved, let us clean ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Pag natatakot ka kasi sa Diyos, natatakot kang gumawa ng masama. Minsan kasi mga Christian, tira bahala. Bahala na, basta ako, nananampalataya ako eh. Diba? Maging maayos tayo kapatid. Kahit ako, wala namang perfecto dito sa love ng church na to eh. Tama po ba? Pinakamahalaga siguro magbimitang na marespeto natin ang isa't isa. Kasi pag nawala na yung respeto natin sa isa't isa, diba? Wala na talaga. Huwag natin titignan kung ano yung angkas ng tao. Ay, hindi naman masyadong ano. Huwag gano'n kasi, kung yung na-share ko, di ba? Kung katulad ka nung hindi marunong magpatawad, di ba? Pinatawad siya nung master niya, pero pag uwi niya, nakita niya may utang sa sinakay niya, di ba? Di ba po? Galit. Sa Lucas po ba yun? Matthew 18:23 to 35? Pinatawad siya sa utang niya, pero nung nakita niya may utang sa kanya, sinakay niya. Ano sabi doon sa dulo po? Hindi na siya pinatawad. Nagbabago ba ang Diyos? Kasi po, ang Diyos may rules and conditions. May terms and conditions siya. Gawin mo to. Pag hindi mo na-meet to, sakto yun. Hindi ka talaga tinawag. Tama po? Malalaman niyo po kung tinawag kayo ng Diyos, paano niyo masusubukan po? Paano po? Sa tingin niyo? Sa kapwa mo Kristiyano. Kasi hindi mo makikita yung Diyos eh. Hindi mo siya, mararamdaman mo siya. Paano mo siya mararamdaman? God uses people for His people. Gumagamit siya ng mga tao para sa kanyang mga tao. Hindi na siya pwedeng bumaba pa. Pag bumaba siya ron, wala na tayo dito mga kapatid. So be sensitive and be careful. Malay mo yung kapatid na yon, di ba sabi ko, if your brother sins against you, rebuke. And if he repents, forgive. May condition po. Hindi pwedeng ikaw lang yung mababurden. Kasi minsan, hinahyper natin yung pagiging Kristiyano. Galit na galit ka na. Hindi, sabi bawal magsalita ng masama. Sabihin mo yung totoo. Ang katotohanan hindi tinatago yan kasi lalabas din yan. Sabihin mo na. Diba hanggang maaga, maayos nyo pa. Paano? Hindi, iniipon ko lang to eh. Para isang ano na lang. Wala na, galit na. Alam mo, may tamang pamamaraan ng Diyos sa lahat ng bagay. Magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, makipag-usap ka sa matataas ang spiritualidad. Ganun po. Malalaman niyo kung ano talaga. In 1 Timothy 4:7-8 sabi po, but refuse profane and old wives' fables, and exercise yourself rather to godliness. For bodily exercise profits little, but godliness is profitable to all things. Having promise of
the life that now is, and of that which is to come. Who has saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Sabi doon yung pagpapalakas po ng katawan, may konting pakinabang dito. Kasi nga naman po, dami mo ang pera, sa akin din ka naman. Hindi mo inalagaan yung katawan mo. Hindi mo ma-enjoy. Di ba po? Pero siyempre, may katuwiran naman. Hindi, pare-pareho naman tayo. Yun ang problema. Alam niyo kapatid, magigising ka lagi isang araw, kada araw. Naisipin mo na paiksi pala yung buhay. Yes. Pagpatay ka, wala na. Di ba wala yung mga iniingatan mo? Lalo na po sa may mga edad, di ba po? Kahit ako po. Tawag po namin dyan yung mga thundercat, yung mga yung mga may edad po, yung may mga edad, Di ba pwede tanong? di ba po pag nagigising po kayo, parang, paano kaya kung wala na, di ba po? Yes. Nakakalungkot. Tsaka kailangan mo lagaan yung katawan mo kasi sabi mo, may mga ano nga dyan, bata pa lang kinukuha na eh. Alam mo ba kung kukunin kang bata? Kung 30 ka pa lang, parang hindi ka na makalakad na maayos, kukunin ka pa na ni Lord 70. Di 40 years ka pang gaganon-ganon. So, have some logic, di ba, sa buhay. Kailangan mo gano'n ng logic kung paano ka mamuhay So, may pakinabang yan, magpalakas ka ng kawan, ma-enjoy mo yung buhay dito. Alam niyo, may trabaho po ako sa malalayo. Kumikita ka na maganda, pero hindi mo ma-enjoy Kasi gusto mo matulog, yung katawan mo tamad na tamad, di ba? Mas gusto mo humilata sa bahay. What's the sense? Pero hindi ko kaya din-discourage, magkakaiba po tayo. Di ba po? May maliit ka nga, may maliit ka nakita, nasa bahay ka, kasama mo yung pamilya mo, na-enjoy mo. So, ano mas maganda po doon, di ba? Ikaw na rin magpapasaya sa buhay mo. Ikaw na lang din. Ikaw na lang mamimili kung gusto mo maging masaya. Kung ang pipiliin mo lang naman din ng mga tao, yung gusto mo lang, ang binigay sa'yo ng Lord, yung hindi mo gusto. Na-enjoy mo kaya yung kapatid. So, enjoy mo. Enjoyin mo. Oh. So, this body must not continue in life of sin, mga kapatid. Ganun din ba rin? Kailangan na itong katawan, hindi natin pinapalakas. Dapat pinapagimban natin po natin. Wala namang perfect sa mundo talaga. Kanya-kanya po tayo. May kanya-kanya dealing sa atin ng Diyos. Tama po? If we believe that there is a heaven, we must believe that there is a hell in the some degree. Mostly Christian po. Sino po naniniwala may heaven? Sino naniniwala may hell? Okay. Pero ang ipinapamuhay ng mga Kristyano minsan, parang walang hell. Di ba? Tama po? Naniniwala. Alam natin na ligtas kami, 100%. Malakas yung faith namin. Pero, sinasabi ko lang yun, pero sa loob mo, may dinadala ka. At yung pinapamuhay mo, hindi naman ka makalangit. So, dapat nagre-reflect sa iyo yung langit. So, kung naniniwala ka ng impyerno, dapat ang galaw mo hindi ganun, bilang Kristyano. May proper conduct. May decorum tayo dapat na Kristyano. Taas natin yung buhay pananampalataya natin. Hindi lang buhay pananampalataya, yung lifestyle ng ano. Kasi lifestyle na gusto natin, yung nakikita natin sa mga vlogger, di ba? Minsan mga walang modo na rin po sila sa mga magulang nila, ginagawa na rin nila ron. Hindi po yun ang forma, hindi yun yung design Sinisira talaga ng mundo na to yung kaaralan ng Diyos. Yung magulang halos pantay na ng anak. Ako naniniwala ako talaga may hierarchy. Hindi pwedeng mataas yung nanay sa tatay, dapat mataas yung tatay. Hindi kayo i-bless nun. Siguro may tinatangkili kayo nun, pero magulo yun. I believe sa experience ko po. Tama po? Doon pa rin tayo sa aral ng Diyos. Nandito na din po tayo, lubusin na natin. The manifestation of holiness must embody in soul and the spirit po. Lastly po, this is the message of holiness. In 2 Timothy chapter 1, verses 9 and 10 po, which was given us who has saved us and called us with an holy calling,
not according to our works, but according to His own purpose and grace, intent po, which was given us in Christ Jesus before the world began. Simula pa lang po. Banal ka na. Na nga lang, kailangan mo lang i-exercise talaga. I-workout mo yung salvation mo. 1 John 1:8 po, basahin natin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Sabi, kung sinasabi mo wala kang kasalanan, anong tawag po sa kanya daw? Sinungaling, di ba po? Lahat po tayo, kahit ako, nagkakasala. Kaya nga dito, nakikipag-liik po tayo. So number 1 po sa the message of holiness, no one is exempt from the possibility of sinning. Kahit 50 years ka na, 60 years ka na Kristyano, you fall of sin pa rin, babagsak ka. Walang matatag kung hindi mo talaga anin yung Panginoon sa Kristo. Huwag ka magkalala, dalawa naman kayo ng Panginoon sa Kristo na ikipagbatay kami. Tama po? Ang sin na makukumit natin, may consequence na nga lang sa buhay natin. Pero it doesn't affect our salvation. Yung consequence na lang po ng sin. Number 2, sa 1 John chapter 2 verse 1, my little children, these things write I to you, that you sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Number 2, it is never God's will for us to sin. Hindi niya will po yun. Binigyan niya lang po talaga tayo. Ayaw niya po tayo kasi maging robot. Parang si Eva at Adam po, nilagay niya doon. It's your choice, di ba? Kung gusto mong madumihan yung pagkatao mo, yung kaisipan mo, nasa iyo. Tama po, di ba? Sabi doon, pwede mong galawin lahat, kunin lahat, huwag lang to. Di ba po? Nakakatawa mga Pilipino sa ganyan po, di ba? No parking, doon magpa-park. Di ba? Bawal magtapo ng basura, andun nakatambak natin. Pero ano po tayo? Bawal umihi dito, nandun lahat, ang panghe. Tama po, di ba? So, huwag na tayo ganon. Number 3 po, ito po. In 1 John pa rin po 3:6. 1 John 3:6. No one who abides in Him keeps on sinning. No one who keeps on sinning has either seen Him or known Him. So, pag nagpapatuloy tayo, yung kasalanan talaga po, hindi natin makikita ang Diyos sa buhay namin. Kasi negative di ba? Pag nagkakasala ka kasi, puro ka guiltiness Tama po? Iniisip mo, baka iniisip ng papa mo, iniisip ng ka-churchmate mo, iniisip ng kasama mo sa bahay, ng katrabaho mo. Pag nagkakasala ka, pero kung malinis yung motibo mo, sa totoo ka lang, mangungusap talaga At pag binasa mo yung Bible, tama Lord, tama lahat ng salita mo. So, minomotivate tayo na huwag tayo magpatuloy sa kasalanan. May mga bagay talaga namin, yung mga nanay, di ba? Kasalanan ba yung sisigawan yung anak? Minsan kasi, may tinatawag na reaction, inaction, di ba? May reaction talaga tayo. Pag ginulat kita, magugulat ka, di ba? Pero yung action, it's your choice na. Doon ka na nagkakasala kapatid. Sa 1 John 3:6 pa rin po, sabi po dun sa number 3 natin, sin is an intruder, not an invited resident in Christian life. So ang kasalanan, intruder siya. Hindi siya invited dapat. Pupunta ko dun na okay lang naman Inimbitahan mo yung sarili mo magkasala. No? Mamimili tayo ng kasama. Kasi halimbawa po ako, pinapakita ko na tumatayo ako dito. Tapos magpupunta ako lalo sa may kumpulan. Anong sasabihin niya po sa akin? Bulaan naman yun. Di ba? Di ba? Hindi tayo maniniwalaan kapatid. Kung wala tayong binabago sa lifestyle natin. So, number 4, sa 3:6 pa rin po, if we go on willfully practicing sin,
we are not saved. Sadly, but true. Kung nagpapatuloy ka kasi, hindi ko kayo condemn. Bible lang nagsabi niyan, sabi po sa verse niyan. Willfully. Kumbaga, gustong-gusto mo talaga. Walang pag-aalinlangan. Pero hindi kami nagtatalo kami, conviction ka lang. Para mali yata akong gagawin ko. Pero nandun ka, naiipit ka, okay lang yun. Pero kung talagang, hindi gagawin ko, masarap to eh. Tama ba? Hindi ka dapat willfully sinner. Kasi hindi ka saved. In Persian chapter 2, verse 1 ito po. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Yung binasa po natin kanina. May advocator po tayo, may nag-advocate sa atin. Kung patuloy tayo nagkakasala sa maliliit na bagay, may nag-advocate sa atin. Ligtas tayo. In 1 John 1:9, nabasa na po ba natin? 1 John 1:9. In 1 John 1:9, if we confess our sin, sabi po doon, He is faithful and just to forgive us our sins and to clean us from all unrighteousness. Sabi po doon, if we confess, He is faithful and just to forgive our sins. Pero dapat pag nag-confess ka, di ba? Parang nadadagdagan talaga siya at hindi mo nagagawin. So, kailangan may repentance pa rin. Pag pinagsisisihan mo na, o nilapit mo sa Diyos yun. Kapatid, nandito na tayo sa pananampalataya na to. Tinawag tayo para magpakabana. Gawin natin yung hanggang sa makakaya natin. Walang perfect. Pero strive po natin. Gusto ko po dito matapos, sabi po, ng isang American preacher and philosopher. Itong American preacher na ito, hanapin niyo po, si Jonathan Edwards. Sabi niya po, holy living is not accidental thing. It's His grace, great concern. Soldier is to fight, so Christian is to be like Christ. Kung yung sundalo raw, lumalaban, yung Panginoon sa Kristo nakikipag-advocate sa Diyos, eh kung yung pinaglalaban mo, hindi mo naman nakikitaan, worth it mo po ba? Mahalaga kapatid yung may pagbabago sa buhay ng Kristiyano. Kasi yung nagpapakita na ligtas tayo at pinapakingbanan. Paano natin mahahatak yung mga nasa paligid kung wala tayong kaibahan sa kanila? Tama po ba? Sana po kapatid, yung pananampalataya na meron tayo, wag lang natin gawing relihiyoso tayo. Napunta, ginagawa yung obligasyon natin. Dapat yung pagbabago talaga sa buhay. Paunti-unti. Hindi naman masama yung slowly but surely. Minsan kasi meron man, biglang bagsak po, di ba? Make time. Magbasa kayo ng Biblia at mag-pray po. At nawa, yung panawagan ng Diyos sa atin ay mangyari nawa sa pupuntahan po natin. At doon po tayo natatapos at maraming salamat po. Meron po ng mic. Maraming salamat po sa Panginoon sa buhay ng ating pastor. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating response song na ihahatid po sa atin muli ni Sister Roma at ni Sister Pam. Kasabay po nito ang ating second collection po para sa ating church building.